Try niya ba yung work sa Philippines at saka work dito sa USA? Nasa Pilipinas daw, kahit na maganda kuba-kuba ka ng pagtatrabaho, kulang pa rin yung sinisweldo mo and hindi ka pa rin makakaipon. Unlike dito sa US, kahit part-time job lang, makakabili ka na ng kahit anong gusto mo and then makakaipon ka pa. So how true is that? Hi everyone! Welcome back po sa aming channel. Today is the 10th of September. So it's Tuesday. Happy Tuesday everyone! Papunta kami ngayon sa aming private healthcare provider kasi meron kaming check-up. Kaming dalawa ni Zeta. So, ayun. Tapos pupunta rin kami sa auto shop kasi merong bibilhin si Mister. And then kung may time pa, yun nga pupunta kami ng store para bilhan ng mga damit si Zeta. So, yun ang aming agenda for today. Dead air. So, ayun po, samahan nyo kami today. Andito kami ngayon sa gas station. May inaayos lang si Mister dun sa gulong ng sasakyan. Alam nyo ba, mula nung pagdating ko dito sa US, hindi pa naman ako ganun katagal dito na wala pa akong 1 year. Mag-1 year pa lang kami ni baby dito sa December 26. This coming December 26. Ang dami kong mga realizations. Yung differences ng buhay dito sa Amerika at buhay sa Pilipinas. And then yung reality din ng buhay dito sa Amerika. Kasi 'di ba, sa Pilipinas, napakataas ng expectations ng mga tao dun sa mga Pilipino na nag-work dito or dito na nag-migrate, dito na tumira. 'Di ba, karamihan nga sinasabi, "Uy, baka makalimutan mo na ako pag nasa Amerika ka na kasi madami ka ng pera." Pagka yung mga expectations pa na pag nandito ka sa US is mayaman ka na, madami ka ng pera. But in fact, hindi naman siya totoo all the time. Kasi meron naman talaga na as in dumadami yung pera or yung mayaman kasi nga ang sisipag magtatrabaho. Kasi tayo mga Pilipino, di ba? Super sipag talaga nating magtrabaho. Isa yun sa mga magandang pag-uugali natin. Meron tayong hindi kagandahang pag-uugali, yung ilan, pero meron din naman talagang magandang pag-uugali na maipagmamalaki natin. And, we just have to accept it. Kasi yung iba nagagalit pagka sinabing merong hindi kagandahang pag-uugali ang ilang mga Filipino. It's not us being negative, it's us being accepting and being aware of what's happening around us. 'Di ba? Kasi hindi naman perfect tayo mga Pilipino. Meron tayong mga magandang ugali, pero meron din naman tayo mga areas of ano ba yan? Na-distract ako dun sa doon sa kanya. Meron din naman tayong areas of improvements and normal yun. Lahat naman, di ba? Kahit anong lahi ka pa, meron kang mga positive traits and meron ka ding mga negative traits. Ayun. Ayan na si Mister. So siguro isa sa mga napansin ko isa sa mga napansin ko nung nag-migrate ako dito sa US. Babagsak to. Andar kasi. Wait. Wait lang po. So going back, isa dun sa mga napansin ko nung nag-migrate ako dito is yung cost of living. Naloka ako sa cost of living dito sa Amerika. Napakataas niya. Although, kung ikukumpara mo siya sa Pilipinas, di ba, mas maraming available na trabaho dito. Pero naman, yung kanyang cost of living is napakamahal. Kasi ang nagiging parang expectations is dahil dollar ang kinikita mo, ibig sabihin madami ka ng pera. Oo, kung dadalhin mo siya sa Philippines, talagang malaki yung value ng dollar. Pero kung yung mga tao dito is dito nakatira, hindi naman sa Philippines nakatira. Kaya hindi lahat or talaga karamihan, hindi mga mayayaman na katulad ng ine-expect ng karamihan sa atin dyan sa Pilipinas. So, wag po ninyong i-expect na porket andito sa Amerika mayaman na. Ang ganda ng weather ngayon.
Very sunny. Tapos hindi siya ganun kainit. Malamig yung breeze ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Kasi nga, patapos na ang summer, pa fall season na. Ilang weeks na lang. Excited ba akong mag fall season? Medyo, kasi first time kong ma-experience ang fall season dito sa USA. Pero parang mas gusto ko pa rin ang summer. Bilang tayo ay lumaki. I was born and raised in a tropical country. Kasi di ba? Makaka-relate dyan yung mga Filipino na lumipat na dito sa US at nakatira doon sa katulad dito sa Connecticut na nag-snow na depressing talaga pagka malamig, lalo na pagka winter season na. Pero wala tayong magagawa. Ito ang buhay na ating pinili. So, wala tayong karapatang magreklamo. So, andito tayo ngayon sa isang auto parts shop kasi nga dumaan si Mister, may bibilhin siya dito. So, yung isa pang napapansin ko, no, na realidad dito sa buhay Amerika is yun ngang availability ng trabaho. Kung ikukumpara mo talaga siya sa Pilipinas, mas marami talagang trabaho dito sa Amerika, no? And parang mas madali. Mas madaling maghanap ng trabaho kasi nga mas maraming trabaho na available. So, sa atin kasi sa Pilipinas, napaka-importante na meron kang degree para makahanap ka ng magandang trabaho. Actually, kahit nga yung hindi siya ganon ka, hindi ko siya baka kasi ayokong mag-describe yung hindi siya ganon ka okay na trabaho, yung pang magandang sweldo na trabaho, kailangan pa rin degree holder ka, di ba? Hindi katulad dito, hindi nila masyadong binibigyan ng importance kung nakapag-college ka or nakagraduate ka ng college. Which is, yun yung maganda. So, yung isa pang napansin ko dito sa Amerika is yung child care. Sa Pilipinas kasi, di ba, kumbaga, mas madaling maghanap ng mag-aalaga sa baby mo, mas mabilis maghanap ng yaya or ng katulong, and hindi siya ganun ka-expensive. Hindi katulad dito, no, na kung kukuha ka ng babysitter or kung dadalhin mo yung baby mo sa mga daycare, napakamahal. Kaya, yung ibang mga mommies katulad ko, mas pinipili talaga na maging stay-home mother and mag-alaga sa baby kasi nga ang mahal ng childcare. And then, syempre, mas maganda naman talaga na ikaw mismo yung mag-aalaga sa anak mo kasi alam mo na mas safe and mas maaalagaan siya. Iba pa rin talaga kasi ang pag-aalaga ng isang nanay. And ako as a mother, I prefer that. Although, syempre, maganda rin na kumikita ka ng pera, pero, di ba, i-weigh mo kung ano ba yung priority mo and kung ano yung mas mahalaga para sa'yo. Ayan, so papunta na tayo ngayon sa Wells Fargo na bank. So, yung isa naman sa mga kaibahan dito sa Amerika at sa Pilipinas, example, sa pag-open ng bank account. Dito, pag mag-open ka ng checking account, madali lang siya. Hindi katulad sa Pilipinas, kasi meron akong checking account, 2 checking account sa Pilipinas. Hindi siya basta-basta makakapag-open ka ng checking account sa Philippines. Tune-check pa nila yung credit score mo. Ayun. Mga simpleng differences ba? Or pagkakaiba. Which is, I think, mas maganda dito. Kasi nga, mabilis ka lang makaka-open ng checking account. Kaya nga pala kami pupunta ngayon ng bangko is kailangan namin kumuha ng cheque. So malalaman nyo yan sa mga susunod na araw kung bakit namin kailangan kumuha ng cheque. Wala kasi to si Mr. na checks on hand. So, pwede naman mag-request kasi 'di ba ng temporary checks sa branch. So, ayun. Kaya kami pupunta ngayon ang bangko niya kasi ay sa Wells Fargo. Medyo malayo siya. How far is it? 30 minutes. Mga 30 minutes pala. Hindi pala kalayuan. Sapat lang.
sa Glastonbury, Connecticut. Meron daw mga viewers tayo dyan na tag Glastonbury. Hello po sa inyong lahat. And hello po sa lahat ng mga nanonood ng aming video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming YouTube channel. And again, muli po, please vote for our baby Zayda to be the baby of the year. Nakapin po sa comment section yung link para ma-direct kayo sa profile niya. Free naman po ang pag-vote, so please do support her. Maraming salamat po. Tapos meron akong nakitang mga content creators sa Facebook. Parang kino-compare niya ba yung work sa Philippines at saka work dito sa USA. Nasa Pilipinas daw, kahit na maganda kuba-kuba ka ng pagtatrabaho, kulang pa rin yung sinisweldo mo and hindi ka pa rin makakaipon. Unlike dito sa US, kahit part-time job lang, makakabili ka na ng kahit anong gusto mo and then makakaipon ka pa. So how true is that? Na kung part-time lang ang trabaho mo dito sa US is makakaipon ka. Hindi babagsak yung camera. Makakaipon ka and makakabili ka ng mga gusto mo. Kasi based sa na-observe ko ha, although hindi naman kasi ako nag-work dito, so na-observe ko sa asawa ko, full-time siya ha, and truck driver siya. Parang hindi ko ma-comprehend na yung part-time job would be so going back, dahil bumagsak ang ating camera. Yun nga, hindi ko ma-comprehend na yung part-time job is magiging enough para masustain mo yung pamumuhay mo dito and then makakaipon ka pa. And mabibili mo pa lahat ng gusto mo. Ang mga nakikita ko na talagang mga kakilala ko and mga nakikita ko na talagang ano ba itong masasabi ko? Yung nakakaipon ng madami and then nabibili talaga yung gusto nila is multiple jobs. Meron silang regular job tapos meron pang part-time job. So, minsan kasi yung ibang mga content creator, parang hinahype pa yung pagtira dito sa US. Siguro kasi sa case niya, mukha kasing mayaman yung kanyang na pangasawa and wala siyang ibang binabayaran. Kumbaga yung kita niya sa pagpa-part-time job is sa kanya lang napupunta. Kaya siguro nasabi niya na enough yon para mabili mo kung anong gusto mo and enough din yon para makaipon ka. Pero kasi in reality, kung sa karamihan yung magiging basis mo, parang hindi siya nangyayari or hindi talaga siya ganun. Depende sa living situation mo. Kaya din nagkakaroon ng kumbaga misconception nagkakaroon ng parang false expectation sa mga taong nakatira dito sa USA. Kaya nga gustong-gusto ko yun si Madam Kilay pagka nag-vlog siya. Although hindi na siya dito masyadong active sa YouTube, meron siyang Facebook page, pinapanood ko yun. Kasi talagang sinasabi niya yung reality ng pamumuhay dito sa Amerika. Hindi yung para lang masabi na maganda yung buhay niya dito. Kaya gustong-gusto ko siya kasi makatotohanan pa yung yung mga pinapakita niya sa kanyang vlog. So ayun. And yun din ang gusto kong gusto kong ipakita dito sa aming vlog na yung pong pagtira dito sa Amerika, hindi siya madali, hindi siya bed of roses. Talagang kailangan mo magtrabaho ng bongga para makaipon ka and para masustain mo yung pamumuhay mo dito. Ganon siya. So kayo po, dun po sa mga matatagal na dito sa Amerika, please comment down below kung sa tingin nyo ba enough ang part-time job para mabuhay ka dito sa USA with all the bills na kailangan nating bayaran. O kahit sabihin natin kunwari wala ka nang binabayarang bahay or wala kang binabayarang kotse. Sa tingin nyo ba yung part-time job is enough talaga? Makatotohanan ba yun na makakaipon ka and masusustain mo yung pamumuhay mo dito sa USA? Gusto ko talaga marinig yung mga opinion ng mga kapwa natin Filipino na andito sa US na matatagal na kasi kayo yung mas ma-experience. Ako kasi bago pa lang ako dito eh. So, ako, yung mga opinion ko is binibase ko lang kung ano ba yung na-observe ko sa pamumuhay namin dito. Katulad nung sa work ng asawa ko. Love, I have a question for you.
Do you think having a part-time job would sustain or would be enough for you to sustain your living here in the United States and all the bills that you have to pay, and at the same time you would be able to buy whatever you want, and then at the same time you would be able to save money? Maybe if you have a roommate or multiple roommates and you have no wife or child, then maybe. Part-time job? Theoretically, it's possible, but you have to have roommates and no family, really. Would that be enough for you to be able to buy whatever you want and for you to save a lot of money or some money? You could save a couple dollars or whatever. So para kay Mr. O ano, possible naman siya kung marami kayong nag-share sa bahay, and then wala kang sinusupport na family. Ayun. So mukhang possible nga siya, siguro ganun. How about if you're if you're paying your cars and your healthcare insurance and other stuff like that? Well, I don't know. I'm the wrong person to ask. I don't have that kind of situation at all. You were working part-time before, right? Yeah, and I had a roommate, so Were you able to save? no. Were you able to buy whatever you want? Pot, yeah. Visit talaga ito si Mr. Kasi si Mr. puro kalokohan niya nung kabataan niya yan. Nag-try niya yung mag-marijuana. So, ayun kayo po. Please comment down below kung ano pong masasabi niyo doon sa pagkakaroon lang ng part-time job, and then at the same time, nabibili niyo lahat ng inyong gusto and nakakaipon pa kayo. Kung posible pa ba siya sa panahon ngayon. Kasi para sa akin talaga, parang hindi siya possible. Unless siguro, napakalaki ng kita mo sa yung per hour mo, yung rate mo ng per hour mo, siguro mga $50-$60. Pwede siguro. Ayun. Tapos dun sa sinasabi na sa Pilipinas daw, kahit maganda ko ba, Zen Garden, yeah, let's go eat there later. If we still have time. Not here. Oh, okay. So going back, yun nga na sinasabi na kahit na maganda kuba ka na sa Pilipinas magtrabaho, kulang pa din para sa mga everyday gastusin, and kulang pa din para hindi ka pa rin nakakaipon. May mga, para sa akin dahil napakatagal ko naman nabuhay sa Pilipinas, 37 years, kakalipat ko lang dito or kakamigrate ko lang dito sa US. Di-double check natin kung naka-on ba ang ating mic. Kasi pag hindi to naka-on, wala. Ma-mute itong aking video. So, totoo yon in some minsan totoo siya. Or siguro kadalasan totoo siya kasi nga, di ba napakahirap magharap ng trabaho sa atin. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Kasi meron din namang magandang trabaho sa Pilipinas na makakaipon ka, and then at the same time, mabibili mo rin kung ano yung gusto mo. So, depende yun. And, syempre, pag nag-share tayo ng information, siguro hindi ibig sabihin na hindi mo siya na-experience sa Pilipinas is hindi na siya nag-i-exist. Nag-i-exist pa rin po siya. Siguro, dapat maging aware lang din tayo kung ano ba talaga yung nangyayari sa paligid natin sa Philippines. Although talagang mahirap makahanap ng magandang trabaho doon, pero meron na trabaho na pwedeng makaipon kayo and maging maganda yung buhay ninyo sa Pilipinas kahit na hindi kayo umalis ng Philippines. Kasi sa Philippines, sumeldo ka ng mga 70K, hayahay na ang buhay mo doon. Kung hindi ka naman super magastos at di ka naman super maluho. Actually, pwede ka nang magmaluho dun sa amount na yun. Ayun, sinishare ko lang po. Kasi parang masyadong na down yung Pilipinas na hindi naman dapat, Hindi naman kasi lahat is negative ang nangyayari
nangyayari dyan sa Pilipinas. Meron din naman mga magaganda. Example, sa mga trabaho, kailangan mo lang din kasi talaga na ano ka ba, tanong mo sa sarili mo, meron ka bang mga capabilities or eligible ka ba na matanggap sa ganong klaseng trabaho? Kaya mo ba? Kaya mo bang patunayan dito sa mga employer na to na you deserve that kind of job? So, ganun. Siyempre, kailangan mo rin i-assess yung sarili mo. Hindi yung puro reklamo lang tayo. Na, ay, ganito, wala akong mahanap na trabaho na ganyan. Ang tanong is, tama ka bang tao para matanggap sa ganong klaseng work sa trabaho na bibigyan ka ng magandang sweldo sa Pilipinas? So kayo ba, ano sa tingin ninyo? Mas maganda bang mabuhay or mas gusto nyo ba sa Pilipinas or mas gusto nyo ba dito sa US? Mas maganda ba ang pamumuhay? Mas maganda bang mabuhay sa Pilipinas or mas maganda ba bang mabuhay sa dito sa Amerika? Please comment down below. Tapos tanungan din natin si Mr. kung ano ba kung ano ba ang opinion niya about sa kung saan mas magandang mabuhay sa buhay Pilipinas at buhay Amerika. Pero wait lang kasi medyo busy pa siya sa kanyang pagdadrive. Mahirap na baka tayo ay di ba? Alam niyo na, aksidente. So, wait muna. Tsaka maingay na ko. Open kasi itong aming window. Love, I have another question for you. I forgot my question. It's so difficult to formulate my sentence. How do you think is the difference between living in the Philippines and living in the United States? And which do you think is better, living in the Philippines or living in the United States? Well, I like being in the Philippines more than I like being in the United States because it's more relaxed in the Philippines and it's nice to be in a tropical climate and you don't have a lot of the pressures that you have being here. There's a lot of pressure living in the United States, and in the Philippines the pressure kind of goes away because everything's on pause. But if I had to work in the Philippines and then visit the United States, I'd rather be in the United States because that's where I'm visiting. It's nice to go where you are just visiting because you do not have the pressure of living there. So, but I would rather just be wherever I'm visiting than where I am living because there's too much pressure to live anywhere. But when you're visiting someplace, everything is nice and easy. Okay, so yun ang kanyang answer. Hindi ko masyado parang it's more on siya dun sa vacation type. But love, which do you think is better? Is it living in the Philippines or living in the United States? If you're going to choose, where do you want to live permanently? Is it in the Philippines or here in the United States? And why? People should live where they are from. So I should live in the Philippines, you should live here, just live separately and just be in long distance relationship forever? No, because we are married. You changed your name, so you changed your karma. So that's different. There's an exception to the rule, but as a rule, like, we do not belong living on Mars. Humans are never going to live on Mars because we are adapted to the Earth. And we're never going, so if you live someplace else, your body and mind is not adapted to that place. I guess maybe if you stay there for a long enough time. The Philippines is more relaxed and the people are nicer and friendlier and things are, the situation with the government, well, I don't know. Love, don't talk about the government, please. That's not allowed in our channel. You do it in your channel, not in this channel. By the way, meron nga po palang YouTube channel ang aking mister. Kung may ligay sa mga ganyang usapan, please subscribe sa kanyang channel, not a tracking channel.
Lagay ko po yan sa ating ipipin ko din yan sa ating comment section. I know what. You can leave what you say. I was done, I guess. So, ayun. Galing na mismo sa ibang lahi, sa Amerikano. Mas relaxed, mas nicer yung mga tao sa Pilipinas. And ako nag-agree ako doon. Although, kagaya nga nung sinasabi ko, sandali pa lang ako dito sa Amerika. So, hindi ko pa rin talaga masasabi. Pero, based on experience, talaga maipag... Yeah, I'm gonna roll it down. I'm almost done. It's gonna be done in just 1 minute. Kasi Mr. Laging inay-anaan itong aking pag-vlog. So, ayun. Talagang proud na proud pa rin naman ako na ako isang Pilipino at hindi ko ipagpapalit ang bansang Pilipinas. Kaya ako lang naman pinili ang Amerika kasi andito ang aking asawa. Pero kung hindi, mas gusto ko pong magstay sa Philippines. So ayun, yun lang po for today's video. Thank you so much again for supporting Zeta's Mama and Daddy's YouTube channel. See you again next time. Bye!